ka-solar, so muli tayo nagbabalik. Ang inyong ka-solar, si Solarens. Medyo kasalukuyang nag-harvest na yung ating mga inverter, ano? Na nandyan na kasi yung solar charge controller sa loob niyan, kasi lahat ng mga yan ay hybrid. So for testing tayo lahat ngayon, at may mga kanya-kanyang battery na nakakonect. Since ito ay 48 volts at 5 kilowatts, merong battery ito na nakakonect dito para sa 48 volts din. At ito nakaparallel din yan. Dalawang 48 volts. At ito ay 24 volts. Tinanggal natin dating BMS yan at nilagyan ko ng active balancer. Ito naman ay 12 volts. 12 volts lang to, 4S, may BMS at BYD rin. So nilagyan ko na lang ng active balancer. At ito ay para sa 24 volts. Pero ang connection yan ay dito sa battery na to. So BYD din yan na 24 volts. At ito naman ay 48 volts pero 3 kilowatts lang. So parehas na 3 kilowatts. Ito, kaya lang ito ay 24 volts at ito ay 48 volts. Pero ang connection nito ay dito na natin nilagay sa dalawang nakaparallel. So nakaspaghetti ang mga wirings natin kasi nagte-test lang tayo. At ito naman ay 1 kilowatt na 12 volts lang. At may sariling battery bank yan. At heto nga. At ito ay another 24 volts pero 1 kilowatt. At yan ay nakakonekta rin dito. Kaya makikita nyo, dalawa yung mga connections yan. Ayan, at may sarili namang BMS and active balancer. So sa ngayon mga ka-solar, ipapakita ko yung parameter settings, ano, ng bawat isa. Although yan mga ka-solar, iisa lang naman, ano, yung paraan pagsiset ng parameters niyan. Nagkakaroon lang ng differences doon sa voltage system. Kasi nga, sabi ko kanina, ito 48 volts, ito 24 volts, ito 12 volts, ito ay 48 volts, at ito naman ay 24 volts. So kung 48 volts tayo, 48 volt system, ang nakalagay sa manual ay 12 volts. So ita times 4 lang natin yon. Pero kung 24 volts naman ang ating isa-set as parameter, ano, ang nakalagay sa manual ay 12 volts. So times 2 lang yon. Okay? So para makuha natin yung 24 volt system. So uunahin na natin na ipakita yung parameter settings, ano, ng 5 kilowatts na 48 volt system. Okay, so ayan, 48 volt system ito. At syempre hybrid pa rin, dahil lahat nga ito, sabi ko, ay hybrid off-grid inverter. At dito, pagka magsiset tayo ng parameters, ano, although sa ngayon ay kasalukuyan na itong merong load, meron ng 1.3 kilowatts, ano, dahil umaandar yung 1.5 horsepower na air condition natin at mga ilang electric fan at na nasa loob ng bahay. At ipapakita ko yung parameter settings muna. Unahin natin dito kasi makikita natin dyan from A0 hanggang A9. Ayan yung A9, then A8, A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1. Tsaka balik tayo sa A0. At ito naman, sabi ko kanina nga, ay pare-parehas lang naman ang setting niyan, mapamaliit or mapalaki, na hybrid off-grid na Samdon. So ayan, yung dalawang inverter natin ay tuloy-tuloy na nag-harvest, kaya medyo tuloy-tuloy din ang ikot ng fan, nagki-kick in yung fan. Tingnan natin, no. Merong 1.5, 1.4 na harvest. Ayan. So balik tayo ng mga ka-solar. Yung sinasabi ko kanina na A0 hanggang A9. Ayan, yung A0, yan yung tinatawag na working mode. Okay? So andyan sa working mode na yan yung pwede nating iset, ano, as D1 and D3. So ngayon makikita nyo naka D3 yan.
na ibig sabihin ay battery priority. So yung D1 ay AC priority, yung input galing sa grid. Okay? Another parameter, yung A1, yan naman yung AC charging. So sa AC charging, merong rate ng amperahe or charging current na tinatawag. At pwede yan iset sa C0 hanggang sa maximum na C6. Yung AC charging ay pwedeng umabot sa 0 to 30 amperes. Okay? Yun yung sa A1. Sa A2, ito namang yung A2, yan yung constant charge voltage. So dito sa constant charge voltage, ibig sabihin parang kung ikaw ay nagsasaing at malapit ng maluto, ini-in-in mo na. So ganun din ito sa charging. So yung pag-i-in-in ng kanin, ganun din ang nangyayari dito. Possible na malapit ng mapuno or nagpupuno na lang yan. Dahil na-reach na niya yung mataas na level ng charge. Pero sa ngayon, ang nilagay ko lang ay 57.6. Pero ang highest talaga niyan ay 58.4. Kaya lang, hindi ko na pinapaabot doon para naman hindi masyadong uminit yung aking mga battery. Ayan So yung next niyan, A3, ito naman, yun din yung floating charge. So, pwedeng same lang yan doon sa A2 dahil nga constant charge voltage yung A2. A4, yan na yung low voltage protection. Actually, pag lithium iron phosphate, nasa 2.5 bawat isa na cell. Since 16 pieces yun, dapat umabot ng 40 volts ang low voltage disconnect natin, LVD. Pero nilagay ko lang sa 42 volts. Okay, so A4 yan low voltage protection. So ito naman, itong A5 na ito ay tinatawag na recovery voltage. So nilagay ko lang sa 50 volts at if in case na mag-shutdown nga ito dahil ito sa ngayon ay hindi naka-connect sa AC in or yung utility charging. Ayan, possible na mag-shutdown ang battery. So pag nag-shutdown ng battery, hintayin kinabukasan na karoon uli ng solar production. Ito ay automatic naman na meron siyang direct na connection doon sa solar charge controller na nasa loob nito. So kahit naka-off itong LCD natin, itong inverter natin, ay tuloy-tuloy na magkakaroon ng charging. Yung power niyan mula sa solar panel papunta sa MPPT na solar charge controller na nasa loob ay magcha-charge yan sa battery at dahan-dahan natataas yung voltage niyan. So sa ngayon nasa 52.4 at pag tumaas na yung voltage niyan, okay, assuming na nag-cut off siya sa 42 volts kung nag-cut off man yan, at pag umabot ng 50 volts, that's the time na magkakaroon ng output. Ito, yung AC output. So, ibig sabihin, pwede na namang magamit yan using the battery power, At dahil nga nakuha na niya yung 50 volts. Okay? So, recovery voltage yan. Then next, ito naman, A6 ito. A6. So, itong A6, hindi ko pa actually nasubukan ito. So, ang sinasabi kasi sa manual, itong A6 na ito ay magsiswitch ang utility supply sa battery supply. So, in relation to D3, pag umabot na ng 52.8 ay battery supply na ang panggagalingan ng power para ma-power up itong inverter. So, meron din siyang relationship dun sa recovery voltage, pero hindi ko pa na-try yan at sa mga susunod na araw ay susubukan ko yan. Ito naman, ganun din sa A6, hindi ko pa talaga nasubukan ito na pag umabot ng 44 volts ay lilipat yung charging magkakaroon ng utility charging and at the same time magsusupply doon sa load. So, dalawang magiging function yan. Supply sa load para ma-power up yung inverter at yung charging. So, di ko pa rin subukan yan. Siguro magkakaroon ako ng separate na testing para dito sa A7 para makita ko kung paano nagwo-work. Sabi dun sa manual in relation to D3, yung sa
A0 natin, yung D3 mode, na pagka nalobat na, umabot na sa low voltage yung battery, yan sa 44 volts, ay isa lang yung panggagalingan niya. So utility power na, then isusupply niya yung charging at saka yung sa load. So yun yung magiging output na manggagaling na sa grid. At pagdating sa A8 naman, ayan, frequency lang yan, yung hertz na tinatawag. So 60 hertz ang meron tayo, pero hindi natin gagamitin yung 50. Available ito sa 50 at saka 60 hertz. A9 yung voltage natin, yan yung output na natin na lalabas doon sa AC out connection. So 220 volts yan. Ngayon, papakita ko naman yung kung paano sineset. Okay, start tayo sa A0. So ayan, pag gusto nyo lang papuntahin yung cursor dito, press mo lang ito ng saglit, itong function. Ayan, pupunta na doon. At pwede ka mamili D1 at saka D3. Okay, so sa ngayon naka D3 lang ako kasi wala akong nakasaksak dito na AC in. At yun lang naman, dalawa lang naman pagpipiliin dyan. So kung gusto mong bumalik sa A0, pindutin mo ulit itong function, then go up sa A3. Ito yung sinasabi ko na charging, so C0 hanggang C6. Ayan, punta tayo doon sa C3. Ayan, madali lang kasi short press lang itong function. Ayan, pwede kang tumaas, pwede kang bumaba. Ayan, magsi-0 yan. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pinakamataas na yan. At kanina naka C3 lang tayo. Para ma-save yun yung C3, pipindutin lang natin itong function. Long press. Ayan. So, save na yon. A1, and then gusto natin mag A2. Ayan, yan na yung sinasabi ko kanina na constant voltage, So pwedeng 58.4 yan or 58.7. So ganun din, pag gusto mong pumunta ron ay press mo lang to. Ayan, at arrow up, arrow down. Yun lang pipindutin mo, then i-save mo. Ayan, para bumalik ka rito. So pagka bumalik ka rito sa A2 ay na-save na yan. So A3 tayo. Ganun din, nilagyan ko lang ng konting difference, 56.8. Ayan, so ganun din sa ginawa natin kanina para ma-save o kaya mag-adjust ka, arrow up, arrow down, arrow up. Then A4, ito na yung low voltage protection natin. A5, iyan na yung recovery voltage. So A6, ayan, at saka A7, yan yung sinasabi ko na related lang yan. 44, ayan, 52.8. Okay. So ito na yung A8 kanina. Ayan, at yung A9, 220 volts. Pwede mo namang i-230 yan kung gusto mo. 240. Ayan. So set ko na lang sa 230. Ayan, yun lang ang parameter settings ng 5 kilowatts na 48 volts. Hanggang doon na lang mga kasolar. Maraming salamat sa panonood. At usap ulit tayo sa susunod na video. At muli, ang inyong kasolar, si Solarens.